Hello po sa lahat. Welcome back ulit po sa aking YouTube channel, Mommy Love. So, mahina lang yung boses ko kasi andyan po yung mga aamo ko. So, ang ating pong tatalakayin ngayon is ano-ano nga po ba yung mga itinatanong ng mga employer o kaya naman yung nag-i-interview. Kadalasan po is either employer o kaya yung nasa agency. Kasi may mga employer po na pinagkakatiwala na nila sa agency na sila na yung mag-interview para sa kanila. So yun guys, kadalasan kapag ini-interview po tayo is kailangan relax lang tayo. Hindi natin naiiwasan na tayo ay kabahan. Okay, so meron tayong mga types ng the way na mag-interview yung ating employer. Through phone, o kaya naman pag nag-a-apply tayo is sa agency. Pupunta tayo sa agency at nagbibigay sila ng schedule ng ating interview. So, una-una is kailangan simple tayo pag ini-interview tayo, and then eye contact, and kailangan nakangiti tayo lagi, and be positive, and then be honest tayo. At syempre yung ating appearance kung tayo ay nagpapa-interview is hindi na natin kailangan ng makeup. Simple lang tayo guys. And yung pananamit natin is okay na yung ganito, naka-t-shirt tayo. Huwag tayong mas maganda pa sa amo kung nagpapa-interview tayo. Ayan, di ba? Maging simple. And then huwag na tayong mag-lipstick. Simple pulbo lang is okay na po iyon. And then another thing is mag-arrive tayo ng mas maaga kesa sa mag-i-interview sa atin. Huwag tayong late. And ano pa yung ating i-prepare pag tayo ay ini-interview is maging prepare tayo sa ating mga isasagot. So ano-ano nga po ba yung mga itatanong nila? Okay, unang-una is yung ating background, kung ilang taon na tayo, kung may asawa tayo, ilan na ang anak, ilan ang naging kapatid natin, at syempre buhay pa ba yung mga magulang natin, yung parents natin, at ano yung trabaho nila. At ano yung trabaho mo, trabaho ng asawa. Ayan, sa profile background. And then, tinatanong din nila kung ano yung mga bagay-bagay na alam mong gawin sa bahay. Kung alam mong magluto, marunong kang magluto, at iba-iba pang mga gawain sa bahay. And syempre, kung hindi po natin alam yung mga bagay na like for example, marunong ba tayong, tinatanong nila kung marunong ba tayong magluto ng Chinese food, Western food. Syempre, first time natin, no? Ang isasagot po natin dyan is, hindi po ako marunong magluto ng Chinese food, pero willing to learn po akong matuto. Yun, ang isasagot nyo guys. And tinatanong din nila kung ano yung mga, like for example, Western or puti po yung kuha sa inyo, magi-interview sa inyo is tinatanong po nila kung marunong po kayong magluto ng Western food. Yan, yung mga Western food is pizza, burger, pasta. Kung marunong man kayo is ang sagot mo lang dyan is alam ko po konti, I know a little bit, but some of the food is I really don't know how to cook, but I'm willing to learn. So, yun lang. Yan, na interesado kayong matuto. And then, guys, siya nga pala, kung hindi po kayo marunong mag-English is okay lang yan. Syempre, sabihin nyo lang na kinakabahan kayo and hindi ako masyadong marunong mag-English, pero nakakaintindi ako at nakakapagsalita ako ng basic. Yan. Normal na po sa atin yan, nakabahan tayo, lalo na yung kung first time, pautal-utal pa tayong magsalita. Sabihin lang natin ng honest. And then guys, is one thing, tinatanong din nila kung mahilig ka sa bata. Ayan, kung interesado ka sa bata at gusto mong mag-alaga ng bata. Okay, so sasabihin mo dyan is, syempre mahilig ka sa bata. And of course, dahil may mga anak din ako, is mahilig talaga ako sa bata. And then, tinatanong nila kung ano yung gagawin mo kapag yung bata may sakit. Halimbawa, yung bata nahulog. Syempre, sabihin mo na maging honest ka na aksidente na nahulog mo yung bata. Sabihin mo yung totoo guys. Huwag kayong magsisinungaling. And sa mga gamit naman, kung nakasira kayo is, sabihin nyo ng totoo na ikaw ay nakasira and mag-sorry ka.
And then tinatanong din nila guys kung mahilig ka nga bang mag-alaga ng pets. Ayan, meron yan. Kung anong pets yung paborito mo, like for example, mahilig ka sa pet, tinatanong nila yan. Kasi guys, may mga employer po na may mga alaga silang aso or pusa. Yung wala silang bata, wala silang anak, pero ang pagkaano nila is yung kanilang pets. Yun yung tinuturing nilang anak nila. Yan, mahalaga sa kanila ang pets. Ayan, mas mahalaga pa nga mas mahalaga pa nga sa kanila ang aso kaysa sa katulong. Okay guys, and then kung sa WhatsApp naman kayo in-interview is, kailangan is clear yung internet and then malinaw yung background at walang naririnig na ingay. Dahil kapag maingay is hindi kayo masyadong magkakaintindihan. Yun, tandaan nyo guys kapag through WhatsApp o kaya through online naman. And then guys, lagi kayong ngumiti. Ayan, ngitian nyo yung employer na nag-i-interview sa'yo. And then may employer din po na tinatanong kung may relatives ka dito sa Hong Kong, kung may kakilala ka, ganun. So maging honest ka lang na sabihin mo kung may kapatid ka dito, oo, sabihin mo may kapatid ka dito. Tinatanong nila yan kasi minsan may mga employer na ayaw nila yung bang masyado kang friendly. Yan. And of course kasi guys, may employer po na ayaw nilang masyado kang nagsa-cellphone. Ayan, binabawal nila kapag araw ng trabaho na masyado kang dot-dot ng dot-dot. Kaya tinatanong nila yan minsan. And then sa simple background mo, may employer na tinatanong yung hobbies mo, yung ano yung gusto mo, yung pangarap mo, yan. Tinatanong nila kung ano yung dream mo sa buhay. Siyempre sabihin mo, gusto kong tulungan yung pamilya ko kaya ako mag-abroad at maiangat sila sa kahirapan. And then, tinatanong din nila guys kung bakit ka interesadong mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. At syempre, kung may experience ka dito sa Hong Kong, tinatanong nila kung ano yung naging problema mo sa employer, bakit ka hindi mo tinuloy yung contract mo. Sabihin mo lang yung honest guys, and then wag mo nang babanggitin yung bad experience mo sa employer. Ayan, magsabi ka na lang ng totoo, and then anything na reasonable na pwede mong sabihin, like for example, namatayan ka or may sakit yung severe nanay mo na kailangan mo nang umuwi para ikaw ang mag-alaga. Yan, tinatanong din yan. And then tinatanong din guys kung ano yung paano mo i-handle yung stress. Kasi sa karamihan, yung mga first timer is nararanasan talaga yung homesick. Yung namimiss nila yung pamilya nila sa bansa. Kung paano mo yan i-handle. And then tinatanong din kung gaano mo katagal gustong mag-work sa kanila. So ang isasagot mo lang dyan is I want to finish my contract and I'm willing to finish my contract. At kung nagustuhan nyo ako, nai-recontract is I am interested. Yun ang sagot nyo guys pag tinanong yan. And yun lang guys. And basta tandaan lang na bago tayo mag-interview is magdasal tayo bago tayo sumalang sa isang interview, at na sana makahanap tayo ng magandang amo. At hindi man tayo ituring na isang pamilya, is ituring tayong tao at patas sa community ng Hong Kong. Dahil tayo syempre kinakabahan din tayo, hindi natin alam yung kapalaran natin. So magdasal tayo para i-guide tayo ni God sa ating bagong pupuntahan at bagong magiging mundo. Ayan guys, at yan lang po ang mai-share ko, at sana may natutunan kayo sa video na ito. Yan, give me a thumbs up and comment po sa aking comment section sa baba, at subscribe nyo na rin po ako sa aking channel para makagawa ulit ako ng ganitong video related sa domestic helper dito sa Hong Kong. Ako nga po pala ulit si Mommy Love, and welcome to my vlog. Ayan, thank you and ingat po tayong lahat. See you and good luck. Bye bye.